Okay. So, alam naman natin. Okay. Game 3. Ginebra versus TNT. Okay. Final score, 85-87. One basket away from winning the game without Justin Brownlee for, siguro 25% of the game. Tama ba? Oo. Pero, first of all, gusto ko mag-sorry sa mga viewers. Title ng channel, Barangay Breakdown. Pero wala naman tayong ba-breakdown tonight. Alam niyo yan. Siguro yung huling video na ganito, sabi ko, lalagay lang ako ng picture. Okay na yan. Labas lang tayo ng mga saloobin. So ngayon, medyo na-guilty naman ako. Parang, okay, lagyan natin ng production value. Dagdagan naman natin ng konting, sabi nga ni Golden Retriever Boy, diba? SAS, kung ano man yun, or class. Anyway, ayan, nilagyan natin ng FaceTime, na picture dito. May to-do list pa tayo ng mga gagawin ko after kung patayin tong recording, after ko upload to. Baka yan ang gawin ko. Okay, especially magwi-weekend na. Hindi pa nga natin alam ano mangyayari sa Friday, diba? Pero, I expect the worst. Unfortunately, ganun akong klaseng alam ko, never say die. Speaking of, yung pala yung topic nitong video to, bakit ko to ginawa? So, ayun, first of all, okay, dito breakdown, okay, kagaya lang to ng last game, pero well, I think it's valuable din naman for guys or people like us na, parang therapy session siguro. So, magbasa ka tayo ng libro. Feel like an art. Ito paborito ko 'tong libro. Ito tamang-tama nakakita ko dito. Step 1, wonder at something. Step 2, invite others to wonder with you. You should wonder at the things nobody else is wondering about. If everybody is wondering about apples, go wonder about oranges. The more open you are about sharing your passions, the closer people will feel to your work. Artists are not magicians. There's no penalty for revealing your secrets. Oh, di ba? Tama-tama. Anyway, wala ka sa buhay mo. Anyway. Okay. So, ano bang gusto kong sabihin? Okay, after all that. Sabi nga ni Karl Anthony Towns. So, anyway. Ang hirap. Spit it out. Ang hirap kasi itong pagkatalo na to ng Ginebra, nararamdaman ko siya to the maximum level. Kasi parang, nung preview ko ba yun or kung anumang video yon, sabi ko, ang kulang sa Ginebra, yung puso, kulang sila sa tapa. Yun din yung nababasa ko sa comments. Yung huling video ko na ganito, yung therapy session, bullshit. Sabi ko, kulang sa yung comments na nakita ko, sabi, kulang sa tapang, walang pangil Ginebra, takot sila sa TNT. And this game, nung nawala si Brownlee, nakita natin lahat na they really stepped up, di ba? Parang, starting from RJ, na, okay, let's admit it, di ba? Hindi ganun kaganda yung final possessions na involved siya. Pero, well, ganun talaga yung part of growing. Rookie point guard, what do we expect? Anyway, nakita ko yung pangil, nakita ko yung NSD spirit na hindi yung tagline na binibenta lang sa atin as consumers. Talagang literal na never say die. Hindi talaga sila sumuko. They knew na, alam mo yun, walang Brownlee for the rest of the game. Dikit naman yung laban. So, guys, kapit lang. Win it for Justin. Win it for everyone. Si Jamie, si RJ, even Maverick, sa short minutes na meron siya. Especially si Troy, diba? Talagang nilagay nila sa poste kay Troy nilagay nila sa poste si Troy sa triangle and para naka-convert sila ng ilang possessions doon. Siya yung nasa poste. Even Scotty, even though sa late game medyo nag-struggle din siya, pero that's TNT defense ganun talaga eh. Siguro it's annoying and frustrating lang at the same time. Na parang ang ganda-ganda na nung nangyari eh. NSD na eh. As in literal na alam mo yun. They really worked for it. Talagang nilagay nila yung sarili nila sa posisyon na they can win a game kasi NSD. Ang tagal-tagal nang di nangyari. Huling naalala ko pa yata yung hindi ko na rin alam eh. Ang tagal eh. Ang tagal na. Siguro yung Christmas Classico nung nakaraan, pero kasi, alam mo yun, hindi pa rin eh. Iba yung nangyari kanina eh. Like, iba yung gravitas of playing in a finals game without your import. Keeping the game close, even leading for like ilang points, like 3 points ba yun or 5 points man, ewan ko.
Hindi ko na maalala. Pero 'di ba? Iba yung gravitas noon. Sa nung Christmas nung nakaraan. Na grabe din naman 'yon, 'di ba? Pero more of, NSD kasi nangyari eh. Ito NSD kasi willpower trying to, win the game. Ang frustrating lang na natapos siya ng ganun. Parang, alam mo yun, after lahat ng yun, accumulation ng mga nangyari, natapos siya, parang nag-stall yung offense. Of course, may RHJ yung kalaban. Tapos, alam mo yun, pinaka-nainis ako sa 3 points ni Ray eh. Like, bibigyan ko credit TNT. Nakuha nila yung offensive rebound. Ilang beses yun. Pero, okay, bago yun, meron pa yung Oftana to in the third quarter. Tumira si Oftana ng step back fadeaway against RJ Abarientos. Patay yung butike. Tapos yung bola na tumama sa gilid ng backboard, nahulog kay Oftana. Foul counted. 3 points yun. Tapos, ganun din natapos yung fourth quarter. Tira ng 3 points. Tira ng layup sa Oftana, sablay, nahulog yung bola sa kanya. Tira ng 3 points si Pugoy, baldog, nahulog ulit yung bola, long rebound sa may free throw line. Tapos, tira si Ray ng batak ng lefty floater. Kumalog, natapik ni Scottie Thompson papunta sa kanya. All of a sudden, si Ray ng batak nasa baseline, nakuha niya. Tapos, ayun na, rest is history. Parang, alam mo yun, parang, kung scriptwriter ako, hindi ko tatapusin ng ganun. Kung matalo man yung Ginebra, okay, gagawin ko siya na Rondae Hollis Jefferson, fade away, game-winning, shot, 3 yung bantay ko, ala Kobe. Kung scriptwriter ako, ganun ko tatapusin. Or mananalo Ginebra, diba? Ganung klaseng ending. Either of the two. Pero hindi yung sumablay ng 5 beses na game shots, tapos biglang nahulog yung rebound, tapos biglang open 3 points, biglang celebration. Wow, ang galing. Wow, hero of the day. Which is true. Sayang lang. Siguro yun lang aking hinaing for this game. And, ayun, yun lang naman. Like, ayoko mag-spread ng negativity. Well, nagawa ko na rin naman. So, well, wala tayong magagawa. Pero I think, maganda rin na may ganito kasi napag-uusapan natin yung mga dapat pag-usapan. Hindi naman dapat pag-usapan. Napag-uusapan lang. Ganon. Wala nothing more. Wala nang iba pa. Ganon lang. Usap lang. Sa void lang. Bala na. Diba? Ano mga repercussions? Well, di naman tayo, wala naman tayong ginagawang masama. Hay. Sayang mo, 10 rin 3 points ng Ginebra. 10 out of 22. Himala na yan para sa Ginebra. Bihira mangyari yan. Siguro, 2 empty possessions gawin mong convert. Gagawin mo nag-convert into baskets. Kung hindi na sila masyado nag-rely sa 3-point shot nung ending, panalo sila. Pero sayang. Ay, tanggap ko na din. Hindi naman tanggap na. Unti-unti ko nang natatanggap na hindi talaga nila kaya. That's not, hindi naman masama yun. Alam ko may mga ilan nila magko-comment, anong klaseng Ginebra fan ka? Wala kang tiwala sa team. Blah, blah. Pero again guys, you have to also set your expectations. Naka-3 games na, yung 3 games na yung hirap sila manalo. Yung kaisa-isang panalo, di ba? Isa sa mga quarter doon, 4 points lang na-score ng TNT. Lahat pa kay Glenn Kubontin. Mangyayari pa ba ulit yun? Ay. And especially kahit bumalik si Brownlee, hindi man lang siya 100%. Medyo unti-unti ko na natatanggap. Meron pa naman akong ginagawang mini movie. Actually, na siya. Ginagawa ko siya every tapos ng game. Sayang kasi nasa finals na rin yung editing nun. So, kung matapos man yung series like in 5 games, matatapos din siya right after. Like, siguro mga 1 to 2 days, ready na. Dito ka upload sa breakdown. Pero kasi diba kung talo sila, sino manonood nun? Mini movie, talo, Ginebra. Ako, a-avoid ako ng mga ako usually, pag talo Ginebra, nag-a-avoid ako ng internet. Hindi ako nagbubukas ng internet. Specifically, Facebook. Hindi ako nagbubukas ng Twitter. Hindi ako nag-check ng comments ng mga One Sports highlights. Or even yung videos ko. Chine-check ko siya, pero alam mo yung saan yung cellphone ko? Ganito. Ayan, comments yan. Itignan ko lang ganito. Okay. Uy, heart. Uy, agree. Heart. Ganun lang. Like, pag meron akong comment na gusto, okay, heart. Pag meron akong hindi gusto, okay, scroll. Papasok pa lang, siniset ko na yung expectations ko na okay, maraming sasabihin mga tao.
Maraming ano. So, inaano ko first 15 to 30 minutes. Lahat ng magko-comment papansinin ko kasi sure ball yun yung mga may pake. Then, right after that, kapag na-reach nyo na yung wider audience, doon na papasok yung mga troll, yung mga naghahanap lang ng gulo, yung mga gusto lang mag-comment kasi bored sila, gusto lang nila mang-away. Ang daming ganun sa Facebook. Like, yung alam mo yung ano, yung wala namang wala namang, hindi naman problema. Kukomment sila doon na, oh yan, ganito, ganyan. Tapos mag-aaway sila nga ba ng thread. Parang, guys. What if, okay, mag-start tayo ng hobby instead na mag-comment, makipag-away tayo sa Facebook for, 3 days. Yung alam mo yung nag-comment ng Monday, nag-rage bait ng Monday, nag-reply ng Monday, tapos ang Thursday na nag-uusap pa din. What if mag-start na tayo ng hobby? Okay, mag-collecta tayo ng Pokemon cards, di ba? Pag ako, instead na makipag-away, titingnan ko na lang yung collection ko. Parang, wow, dami kong kulang. Titingnan ko na lang to. Sabi ko, wow. Hindi na ako makikipag-away online. Diba parang, guys, kahit hindi mo mako-convince yan, okay? Kahit anong gawin mo, pag ang TNT fan, meron ng opinion, Hinebra fan ka, never kayong magkakasundo. Waste of time lang yon. So, tayo ng mga Hinebra fans, tayo na lang mag-usap-usap, di ba? Tayo na lang mag-usap-usap kasi tayo nagkakaintindihan tayo mga Hinebra. So, ayun, ang haba na pala nitong recording ko. So, ayun, nag-yap lang naman ako for ilang minutes. Bright side, siguro, magigising na yung locals. Maybe that's it. Magising sila. Pero iba pa rin eh. Iba pa din eh. Kanina gising naman sila eh. Pero kulang pa din. Ay. Imagine nyo na lang merong nagpe-play na sad music. Ayoko maka-copyright strike. But kung namang sad music yan. Hambog ng SAG Pro, mga gano'n.